Paano kung sumiklab ang nuclear war sa pagitan ng North Korea at Amerika? Isang umagang tahimik, biglang nagising ang mundo sa isang alert. Ballistic missiles launched from North Korea. Target, Guam. Sa loob ng 30 minuto, bumagsak ang isang warhead na may kargang nuclear. Nagliyab ang kalangitan. Sa isang iglap, nagbago ang kasaysayan ng mundo. Pero paano kung talagang nangyari ito? Paano kung pumutok ang matagal ng tensyon sa pagitan ng North Korea at USA at nauwi sa isang nuclear war? Ang North Korea, bagamat maliit na bansa, ay may tinatayang 30 to 50 nuclear warheads. May sapat itong teknolohiya para maglunsad ng Intercontinental Ballistic Missiles, ICBM, na kayang tumama sa mga teritoryo ng Amerika gaya ng Alaska, California o Guam. Ayon sa ilang military analysts, may tinatawag na Hwasong-17 missile ang North Korea na may abot na higit 15,000 kilometro. Ibig sabihin, kahit ang Washington DC, kayang abutin. Sa ilalim ng matinding tensyon, matapos ang panibagong sanctions ng Amerika at sunod-sunod na military drills sa South Korea, dumating ang isang nakakakilabot na gabi. Nagpakawala ang North Korea ng 2 ballistic missiles. Ang una, tumama sa Seoul. Ang pangalawa, sa Guam. Libo-libo agad ang patay. Hospitals overwhelmed. Emergency sirens hindi na tumigil. Sa loob ng 7 minuto, tumugon ang Amerika. Walang abiso, walang negosasyon. 3 Trident II missiles mula sa submarino ng Amerika ang lumipad patungong North Korea. Ang Pyongyang, kapital ng North Korea, ay naging abo. Maging ang Hamhung at Chongjin, nalusaw sa sobrang init ng pagsabog, na umabot ng temperatura na mahigit 1 milyong degrees Celsius sa epicenter. Pero hindi pa tapos ang bangungot. Sumunod ang ikalawang wave. Napalitan ang katahimikan ng langit ng huni ng mga sirena. Ang mga missiles ng North Korea ay tinarget na hindi lang military bases, kundi mga syudad. Ang Los Angeles, Seattle, Tokyo, lahat na tamaan. Ang Japan, kaalyado ng Amerika, nadamay ng hindi inaasahan. Nasira ang mga planta ng kuryente. Tumigil ang tren. Nag-blackout ang buong bansa. Isang oras. Isang mundo, nawasak, pero narito ang mas matindi, hindi lang pisikal ang epekto. Ang radyasyon mula sa mga pagsabog ay kumalat sa hangin. Ang ulan ay naging itim, tinatawag na black rain. Ang mga halaman ay nalanta. Ang mga hayop ay namatay. Ang tao ay nagkasakit ng cancer, leukemia, at matinding radiation burns na tila lumulusaw sa laman. Sa loob ng 2 oras, higit 90 milyon ang patay o critical. Ngunit hindi pa diyan nagtatapos. Dumating ang tinatawag ng mga siyentipiko na nuclear winter. Sa dami ng sunog at usok na umakyat sa atmosfera, natabunan ang araw. Bumaba ang temperatura ng mundo ng hanggang 15 degrees Celsius. Ang mga pananim ay hindi na tumubo. Nawalan ng pagkain. Nagkaubusan ng tubig. Sa ilang bansa, nagsimula ang kaguluhan. Kapatid laban sa kapatid. Kapitbahay laban sa kapitbahay. Hindi na ito digmaan sa pagitan ng mga bansa. Ito'y laban para sa sariling buhay. Ayon sa pananaliksik ng University of Chicago, kung mangyari ang ganitong senaryo, possible ang extinction level event sa loob ng 10 taon. Hindi dahil sa mismong bomba, kundi sa tagutom, disease outbreak, at societal collapse. Maging ang Pilipinas, kahit hindi target, ay maapektuhan. Dahil sa mga radioactive cloud na dadalhin ng hangin, posibleng tamaan ang mga bahagi ng Luzon at Visayas. Magsasara ang mga paliparan, tatamaan ang mga overseas Filipino workers, at babagsak ang ekonomiya. Maraming Pilipino ang maiipit sa ibang bansa, walang uwiyang tahanan. At kung ang tensyon ay humantong sa pagpasok ng China o Russia, lalo pang lalala ang gulo. Maaring magsimula ang full-blown World War III, isang digmaang hindi nagamit ang mga sundalo lang, kundi teknolohiya, cyber warfare, at biological weapons. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang masakit na katotohanan. Ang mga lider ang nagpasya, pero ang karaniwang tao ang nagbayad ng presyo. Walang piniling edad ang radiation. Bata man o matanda, inosente man o hindi. Walang silbi ang pasport, diploma, o kayamanan kung wala kang hangin na malalangha. Pero teka, may pag-asa pa ba? Ayon sa ilang eksperto, habang may komunikasyon, may diplomacy, may pagkilala sa mutual na pagkawasak, mutually assured destruction, may tsansang maiwasan ito. Ngunit ang tanong, gaano pa tayo katagal makakaasa na magpapakatino ang mga makapangyarihan?
Tayo ba'y mga saksi lang sa dahan-dahang pagbagsak ng mundo? O may magagawa pa tayo? Sa huli, isang babala. Hindi natin kailangang hintayin ang isang nuclear war para matutong pahalagahan ang kapayapaan. Sapagkat kapag nagsimula ito, baka huli na ang lahat. At kung dumating nga ang araw na iyon, handa ka bang mawala ang lahat sa isang iglap?